Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Pwede ka makarelate sa reading na to, pwedeng hindi. Kung hindi, okay lang yon. May ibang readings pa naman tayo. Check mo na lang yung videos dyan sa ating pinaka-channel. Maaaring kung ano yung video na tumatawag ng attention mo, pansin mo, maaaring i-click mo ito dahil maaaring ito na magbibigay ng message sa'yo. Let's start. Pwede magkapalit-palit roles ha, depende sa nangyayari sa'yo. So, kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yon. Kung nararamdaman mong siya yon, or kahit sinasabi kong person mo, pwedeng alam mong ikaw yon. Pwedeng kapalit-palit. Six of Cups is here. I feel like may person in the past na hanggang ngayon hindi mo pa rin fully nile-let go. Iniisip mo pa rin siya. The Devil is here. This is Capricorn energy. May attachment ka dito sa person na to eh. Nandun yung parang feeling na parang dapat na siyang i-let go or kalimutan or itapon. Sabihin natin, itapon yung mga hindi lang alaala, yung iba sa inyo may gamit pa na involved. The wheel is at the bottom of the deck. So, pwedeng maraming pagbabago ang iniisip mo ngayon, especially sa pakikipag-connect dito sa person na to. Kasi parang ayaw mong malimitahan ka. Pwede nga nagkakaroon ko ng limitasyon kasi nga nakakonect or naka-hold on ka pa rin sa kanya. So, energy ng person na to towards you. Seven of Swords. Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Bottom of the deck is the Two of Cups. May nagagalit sa'yo doon sa area ng sa part niya. Like, could be particular kamag-anak or relatives, ganon. Basta, yung sa kanya kasi nakukuha nating energy. Well, I feel like na-enjoy niya kung ano yung connection sa inyong dalawa. Kung walang connection, it could be spiritual connection. Na-enjoy niya to. Ano, a lot of happiness. Or, kung may relationship, yan, na-enjoy niya relationship ninyong dalawa. Pero may relatives or kamag-anak nga ito person na to or particular person sa connection niya, connect niya, na nagagalit sa'yo. Anong emotions niyo sa isa't isa? Ito lang dalawa kukunin ko. The rest, hindi ko naramdaman yung energy. Although nagpakita siya, pero ito lang dalawa kukunin ko. Page of Pentacles sa Two of Wands. Tell me more. Three of Swords. Nine of Wands. Okay, Page of Pentacles. I feel like meron ka mga plano dito. And hindi mo pa rin talaga siya para i-let go. Kahit nahirapan ka, tinatry mo i-balance ang sarili mo. May times na naalala mo pa rin yung mga bagay tungkol sa taong to. Three of Swords, pwedeng may boundaries nga sa inyo, lalo na with the Nine of Wands, no? May pumipigil sa connection na to. With the Three of Swords,
Nasasaktan siya. Pero yung energy is wala siyang magawa doon sa sakit na nararamdaman niya sa'yo. Bantay sarado kasi. So, what will happen in the near future itong person na, sa connection ninyo? The Five of Cups. King of Wands. Clarify this. What's with the Five of Cups, King of Wands? Three of Cups and the Seven of Cups. Queen of Wands and the Five of Swords. One more card. Bottom of the deck is the Empress. The Wheel. And the near future. Actually, mas nakikita natin ikaw ay nalulungkot. Pero ang binibili mo kasi is yung ano yung makakapagpabuti para sa lahat. You will become more selective pagdating sa mga kaibigan. Pipiliin mo lang sino yung karapat-dapat, sino yung dapat i-let go na. The King of Wands is here. Mas pinapairal mo yung utak mo, yung ulo mo. And yung iba, it could be may mga taong nagtatry lumapit sa'yo, humingi ng tulong sa'yo, pero ikaw nagiging selective ka na kung sino lang talaga yung tutulungan or kung sino man tutulungan mo. Yung person na kakonect mo, Five of Swords is here. Ano siya talagang nauubliga. Pinipilit talaga siya. May pumipilit siya sa kanya kung ano yung dapat itakbo ng connection ninyo or yung pakikipag-connect niya sa'yo. The Wheel of Fortune. Nakita tayo na malaking pagbabago dito. The Empress, I can see self-love pagdating sa connection ninyo. Like, you will focus on loving yourself. Ganun din naman itong person na to. Nag-focus sa pagmamahal sa kanya-kanyang sarili. The Eight of Cups is here. I feel like you're preparing yourself dito sa paparating na Knight of Cups. Yung iba, piniprepare mo yung sarili mo na just in case na mag-take ng risk itong taong to, at least handa ka. So, doon ka, nagpo-focus ka lang sa sarili mo. Kung ano yung mga better choices na dapat mong gawin sa buhay mo, yun yung ginagawa mo. And kung sino yung mga taong dapat i-retain or i-stay lang sa buhay mo, and sino yung dapat i-let go. Person na ka-connect mo, nakita tayo ng yin and yang energy dito. May mga babaguhin din mo na siya sa sarili niya na mga bagay na makakapagpatulong lalo sa future ninyong dalawa. I feel like it has something to do with reconnection or relocation, paglipat ng lugar. Okay, so thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.